serbisyong totoo ang magandang hirit. Ang saya-saya. Mga kapuso, bukas, ika-20 taon na po ng Visconde Massacre. 20 years mula nang walang awang pinatayang mag-iinang Visconde at 20 years na pagganap ng hustisya ni Mang Lauro Visconde. Posible pa bang magkaroon ng katapusan sa kasong ito? At sa mga naririnig nating payag mula sa Department of Justice, posible pa bang madiin muli sa kaso sina Hubert Webb kahit pinawalang sala na sila ng Korte Suprema? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon kasama ating kapuso sa batas. Wala iba kundi si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Pia. Kung nakikinig sa iyo si Hubert Webb, siguro parang naaano siya, no? Nagki-cringe, oo. Parang, wow, kakasuhan siya ulit, ididiin siya ulit. Well, we can imagine, nung kahapon daw, hindi nga niya natapos yung press con ng DOJ kahapon dahil habang nakikinig, talagang nasaktan daw siya sa mga sinasabi ng DOJ at ng NBI. Kasi, well, speaking of, kasi di ba bukas yung 20th anniversary, Yes. di ba? Or yung pagpaso ng prescriptive period. Anong ibig sabihin talaga noon, Attorney? Ano yung kahalagahan ng anniversary na yun bukas? Well, ang ibig sabihin lamang yan, kung may bagong mahanap na taong aakusahan, for example, para sa krimen na to, meron lamang hanggang bukas ang prosecution para mag-file ng kaso. So medyo midnight appointment, bilib ako kung makapag-file sila, parang beating the deadline talaga. Sa ilalim kasi ng batas, involved dito yung tawag nga ng statute of limitations o yung prescription ng isang offense. Ibig po sabihin, lahat ng posibleng kaso ay may taning na buhay, meaning, hindi forever na maaaring mag-file ng kaso ang estado para sa isang krimen. May taning ang panahon na pwede silang mag-file ng kaso. So, kaso ng Visconde, the crime occurred nga almost 20 years ago, June 30, 1991. At para po sa mga krimen na ganito yung penalty, yung reclusion temporal or reclusion perpetua, hanggang 20 taon lamang to file a case. Kasi yung prescription, depende sa penalty ng kaso at 20 years nga ang pinakamahabang prescriptive period. After that, after tomorrow, tinasabi pong prescribed na at sarado na ang posibilidad na magkaso ukol dito, di ba, whether, kahit na sino pa na mahuli nila between today and tomorrow. Pero once na file yung kaso, suspendido ang prescriptive period. Kaya't kung magfa-file nga sila ng kaso bago bukas, tutuloy ang kaso. Pero after tomorrow, that's it. It's finished. Tapos na. Pwede nating sabihin na baka naging mailapang hustisya para kay Mang Lauro, pero yun ang batas natin. Na hindi na pwedeng mag-file. Hindi na pwedeng mag-file ng kaso. Pero kasi di ba, Attorney, kahapon idinidiin ng DOJ na meron silang mga hawak na bagong testigo na wala raw noon at sila raw ang magsasabi na hindi totoong nasa Amerika si Hubert nung time na nangyari yung krimen. Pero hindi rin nila masabi na nandun din siya sa actual crime scene. So, yung mga, anong pwede bang maparusahan itong mga testigo na hindi lumantad noon? Or pwede pa bang kasuhan yung mga sinasabi ng bagong... Hindi na talaga. As far as yung sina Hubert Webb na acquitted na, hindi naman dahil sinabing inosente sila. Ang sinasabi ng Supreme Court, hindi kayo nakapag-produce ng sufficient evidence to prove him guilty beyond reasonable doubt. So kung sana hinanap nila yung mga testigo na yan, dati pa. At hindi na talagang pwedeng makasuhan ulit sina Hubert Webb kasi ayon sa ating prinsipyo na tinatawag naman na double jeopardy, yung isang tao, hindi mo pwedeng kasuhan ng 2 beses for the same offense. Otherwise, katulad nga nito, siguro nga parang, hindi siguro maintindihan ni Hubert ang pakiramdam niya, hindi naman matatapos ang kalbaryo ng akusado kung nagkaroon na ng mahabang trial, na-acquit na siya, tapos kakasuhan niyo ulit, di ba? But in this case, paalala lang natin, meron pang 2 akusado. I think it's Joey Filart and Artemio Ventura, na never nasali sa proceedings dahil nagtakbuhan sila, di ba? Actually, as far as they're concerned, hindi magpe-prescribe yung kaso kasi nakasuhan sila Nag-escape lang, di ba? So kung meron mang hindi pa nakaka-escape, yung 2 yon. But as far as sina Hubert Webb are concerned, hindi na sila pwede kasuhan muli. They are covered by the principle against double jeopardy. At kung sino man, kung meron mang ibang guilty, after tomorrow, sorry, tapos na. So talagang by tomorrow, masasabi natin na sarado na. Sarado na yung sarado na yung kaso ng pag-file ng case for the Visconde Massacre, for the Visconde murders.
So, kumbaga, parang sina Hubert Webb and all the others who went through trial, hindi na nila dapat iisipin na Hindi na, wala na. hahabulin pa sila kasi Hindi tapos na. na, dumaan Oo. sila sa proseso. Kaya lang nga, ang problema lang kasi, di ba, sinasabi nila na kailangan lang malaman yung katotohanan. I mean, the state, the government had 20 years to do this. And siguro masasabi din natin na meron din namang mga karapatan yung mga akusado. Since, di ba, sa ilalim kasi ng batas yung reputasyon ng isang tao, for example, di ba, merong crime na libel, defamation, and hindi ka dapat nag-aakusa ng isang Ng krimen basta-basta. laban sa isang tao. And, you know, meron ngang, baka pwedeng sabihin na it might be almost libelous if they continue to accuse people. Eh, wala nang pagkakataon para depensahan nila yung sarili nila eh. Kasi Because the court hindi na has pwede decided. magdala ng kaso eh. The court has already said, sina Hubert, ay hindi nyo na-prove na guilty. Pero pag ididiin mo ng ididiin, baka naman naging labag na sa karapatan nila, di ba? To protect themselves. At pagkatapos nga tomorrow, wala nang wala nang paraan para depensahan nila yung sarili nila kasi prescribed na yung offense. Hindi na pwede magkaso. So they can't even defend themselves anymore. At nagsalita na ang korte kasi Oo, so medyo dahan-dahan lang tayo sa paglabas sa ng kung ano continue man. ng pagtuturo, di ba? Okay. Well, mamaya abangan natin yung press conference naman ni na Hubert Webb. So mamaya abangan natin kung ano nga kanyang statement tungkol dyan. At kayo po, sana marami po kayong napulot na impormasyong liga sa ating diskusyon. Kasama siyempre si Attorney Gabby. Thank you very much again, Attorney. You're very welcome. Oras na ngayon para sa unang balita.